Happy Angels Podcast. Welcome! Yay! Welcome back! Saya! Yeah. So yun, bago ang lahat, gusto lang namin magpasalamat sa mainit na pagtanggap ng ating mga kaibigan at pamilya over there. Thank you So so much. yun, thank you. Medyo sobrang overwhelmed kami ni Gay na ito na to. Oo, ang daming feedback na sobrang heartfelt yung mga feedback. Meron iba na naging emotional dun sa mga previous episodes namin. Meron iba na nagsasabi na na masaya sila to see us. Yes, so, yes. Thank you naman. Thank you guys. Sobrang thank you. Yes. So yun pa din, samahan nyo pa rin kami sa journey na to. Yeah. Work in progress tayo hanggang. So yun, thank you guys. Thank you so much. Thank you. So yan, panibagong episode na naman tayo today. Yes. So, ating topic for today ay comfort zone. Yan. Yeah. Gusto ko yan. Comfort So, zone. to start with ang ating quote, all growth starts at the end of your comfort zone. That's by Tony Robbins. Sige. Gusto ko to. Yan. But before anything else, siguro, explain natin, ano bang pagkakaintindi natin sa comfort zone to begin with? Sige. Sa akin, maliban na ikaw. Oo, yun. Parang komportable ka or at ease ka. Yeah. Sa isang trabaho or sitwasyon. So, yun. Tama. Yun ang comfort zone para sa akin. Yes, oo. Or, siguro mag-a-add ako ng if you feel secured. Yeah, oo. You feel secured kapag ka nasa comfort zone ka. Yes. Oo, diba? tama. Tama ka eh. At ease ka, comfortable ka. Yun, tama. Literal na comfortable. Oh, yeah. Okay, yes, yan. Gusto ko yan. Iba-iba naman kasi tayo ng comfort level. zone. Depende kung anong aspects yung pinag-uusapan natin. Diba? Pwede sa family. Yes. Diba? Depende sa role mo sa family. Sa family, sa friends. Sa friends. Iba din. Yeah. Depende kung saan ka komportable na makipag-interact. Diba? Kasi may mga, syempre, as a person, meron kang typical ideal type of friends. Correct. Diba? Yeah. And then, ano pa ba? Sa work? Yes. Oo. Diba? Meron mga bagay na komportable kang gawin. Meron yung mga ibang bagay na hindi mo siya i-grab ka agad or hindi mo siya gagawin straight away kasi you're not comfortable doing it. Yeah, oo. Diba? Totoo. Diba? I mean, for sure, marami makaka-relate. Depende, oo. So, yun. So, guys, kayo, ano ang comfort zone para sa inyo? Yun, comment. So, yeah. So, oo, tama. Tapos, pwede rin sa hobbies or interest. Or interest. Kung saan ka komportable. Oo, kasi meron yung kunyari, halimbawa ako, I don't do any sports maliban sa billiards. Kasi ayoko talaga anything contact or sports. anything na macha-challenge yung physical mo. Oo, ayoko nang gumagalaw masyado, diba? Oo, tama. Diba? I mean, ayaw niya talaga, guys, ever. Ayoko na anything na very... Dumating sa point na dati nung bago-bago pa lang kami, syempre, nandun kami sa point na gusto namin ng may pagkakaabalahan. Yan. Binilhan ko siya ng praketa ng badminton. Grabe! Guys, sa best niya lang nagamit kasi nga, hindi siya komportable sa haka na yun. And it's something na I was open to. Pero nung... Trinay naman niya once. Yun na yun. Trinay ko yung best ko. Kunyari, ice skating, ganyan. Ayoko na ng mga ganun kasi parang, Diyos ko, buong puwersa ko talaga, kailangan ko. Pero at least I tried. Tama naman. Kasi parang hindi ka kasi komportable. Hindi kasi ako komportable. Diba? So, that's talking about comfort. Pero thank you sa pagtatry. Oo naman. Proud ako doon, trinay ko, diba? Pero nag-give up ako agad kasi hindi ako komportable gawin. Sa travel, ikaw? Sa travel, meron kasi 'di ba mga may mga tao na gusto iba-iba kasi ng gusto eh. So say for instance, magbi-beach ka, gusto mo mag-sunbathing lang, gusto mo na chill lang, ganyan. Tapos meron namang iba gusto mag-scuba diving, mag-parasailing, extreme activities, ganyan. Ako mag-share ako ng isang experience. Syempre, pag sinabi mo, di ba na magbi-beach kayo? Beach, ganyan, island hopping, ang saya-saya. Tapos biglang meron pala kayong rock climbing na naka-chinelas, nang naka-shorts na napaka-ikli, at naka-rash guard. Wala man lang protection, di ba?
That's something na Yeah, hindi ko in-expect. ay, grabe yun, oo. Sorry na. Oo. Tapos pagbaba, syempre, nagalit ako sa kanila. Siya at saka yung best friend ko. Oo, buti na lang, dalawa kami. Oo, tapos, ayun, nandun lang ako sa gilid. Umiyak ako. Oo, kasi guys, grabe. sobrang, Hindi, ang situation kasi noon, syempre dito sa island. Tapos, wala naman kasi nagsabi sa atin na sa island na yun, pwede palang mag-rock climbing. oh, surprise! Oo, Sabi nung surprise. bakit. So guys, ang ginawa namin, sinasuyo kami sa island, kami nung best friend niya, andun na tayo eh. Alam mo namang hindi mo pa i-try. Yung best friend ko na yun, sobrang ano din yun. Sobrang, ano ba tawag dito? Go! Ma-explore Oh, din yun. explore. Adventures. Kaya nagkakasundo kami nung pag sa travel. Alam ko naman na maiwan ako doon. Kasama ko yung mga, di ba? Yung mga hindi ko kakilala sa din. bango. So, wala siyang nagawa, guys. Talagang, habang umaakit kami sa pataas, talagang yung tingin niya sa akin parang kulang na. Ihulog ko siya. Pero yun, oh my God. Sobrang isa yun sa grabe. mga life and death ko Oo. na experience. Pagbaba namin after yung rock climbing, umiiyak siya sa baba. Yung kami ng best friend niya, andun kami sa malayo. Takot sila sa akin eh. Nagagano, ikaw kasi. Pero magandang experience naman yun. At Magandang hindi nila experience. ulit ever. Oo. First Sabi and ko, last. Please, first and last na to. Wag niyo akong ibubush sa mga Gugulat, hindi. oo, Ay, gugulat. nako talaga naman. Sorry na. Oo, yun. Oo, yun. Sobrang comfort zone. Oo, Napush grabe. talaga ako sa limits ko na yun. Although, the good thing is, hindi ko rin in-expect na kaya ko pala siyang gawin. Oo. Diba? Kasi Good job na-pressure ka, ako good eh. job, oo. Wow, okay. Oo. And then what else? Natatawa kasi ako nung panahon na yun na may imagine mo, nga hindi siya safe eh. Kasi Hindi siya safe. Kasi alam niyo yung mga matutulis talaga na bato, mga ano. oo. Ano ba yun? Saan yung yan eh? Karamuan Karamuan, natin, oo guys, sa Karamuan yun. Oo. Yung mga pero ang ganda kasi. Ikaw ba naman? Hindi ka ba? Sobrang ganda. Oo. Pero alam mo yung nag-smile ako nung nag-picture kami. Yung gano'n na, alam mo yung parang nanginginig na yung gano'n ko. Kasi pagtingin mo sa baba, parang hulog na si bakla, di ba? Tama naman. Pero yun nga, kasi minsan lang tayo pumunta doon. Hindi, pero okay bumalik. okay na yun. Okay. Pero yun, thank you. Thank you Naalala sa ko na- pag-adjust Ay, Diyos para ko. sa amin. Oo, yan. oo. Nakakaloka. Sige. So that's for travel, Travel, diba? So, oo. meron yung iba na gusto lang ng, Chill lang. chill lang. Meron yung iba na gusto extreme activities yung gagawin. Yun. Oo. Parang yun kasi yung parang magpapaboost ng travel. Travel experience. Correct. Yan, Oo, oo. yan. So, in terms of hobbies and interests, meron tayo sa music, meron tayo sa movies. Oo. Ako personally, ako type ng mga movies na pinapanood ko sa big screen talaga mga horror. Horror. Yan talaga. Yun ang comfort zone ko talaga yun. Oo. Sobrang horror. Ako minsan pag bored ako, naghahanap ako ng mga horror movies Oo. na papanoorin. O kaya magre-rewatch ako ng mga horror ng mga TV Oo. series. Ganun. Kasi doon ako comfortable. Tama. Oo. Pero yung iba, syempre gusto din nila ng yung mga soft lang na mga stories, ganyan. Meron yung iba na inspiring stories, love stories, yung mga gusto. Ako naman, ang comfort zone ko pagdating sa music is 90s. Yes, Parang of course. na-stuck ako sa 90s music, Oo guys. naman, Talagang, 90s. yun talaga. Oo. Ewan ko. For some reason. For some reason, parang kahit, lalo na kapag pagod na pagod ka sa work, tapos parang kailangan mong tapusin yung trabaho mo. Hindi. Music to, 90s to. Ayan, parang okay lang, matatapos ka to. Yan, kasi ganyan. dun ka parang very nostalgic kasi yung di ba? Tama, yung 90s na music. So, meron tayong mga iba-ibang playlists na lagi pinapakinggan, na you're comfortable with. Yeah. Although, syempre, meron ka ring mga, may times na gusto mo rin mag-explore ng something bago, different. correct. And then, syempre, nasabi na natin yung kanina na meron yung iba na very outgoing, pero meron din yung iba na comfortable sila na nasa bahay, nanonood, gumagawa ng chores. Kaya binge watch. Nagbe-binge watch din ng mga series. Yan ang nila. Lalo na pag weekends. Oo. Diba? And then, meron din tayo ng mga day-to-day na activities na hindi mo napapansin na you're very comfortable with, and sometimes na challenge mo rin yung comfort zone mo na yun. Kasi, di ba, sabihin natin, sa fashion, kunyari ako, ang typical ko na outfit, sabihin natin, is jeans and shirt. Pero at times, kailangan ko mag-dress. Yes. Diba? Ayaw. Hindi, may part, minsan kasi ayaw mo nun eh. Oo. Pero ngayon, medyo lumalabas ka na dun sa comfort zone na yun. Parang nag-explore ka rin ng mga, mga ganong bagay. Diba? Correct. And then sa lifestyle, so say for instance, ako, gustong kumakain ng meat, for example. Sa ganyan. food. Sa food, diba? Yeah. Pero gusto ko rin mag-try ng kunyari, veggies din and salads, which is hindi very typical.
ganyan, mag-explore kayo ng ibang cuisine. Tama. Naaalala ko nung medyo bago-bago pa tayo, may pinapakain ka sa akin, pero kasi naaalala ko, ano bang food yun na? Alin? Sa parang isang, mackerel ba yun? Oo, yung parang sabi ko na, hindi ka sanay kumain. Oo, hindi ako sanay kumain. Parang yung mga sardinas, talagang push up yung favorite ko yun. Pero yung mackerel, parang, nung sinadjust mo sa akin yun, parang hindi kasi siya sanay. Pero nung niluto mo na, natikman ko, sarap pala. Parang gusto mo araw-araw. Inulit-ulit na natin. So, yun. Tama. Food choices, diba? Food choices. Ayun. Na nakakatuwa din at some point kasi, na naisipin. Yun nga, dahil sa comfort zone na yun, nakakatakot mag-step out. Kasi hindi ka sanay, hindi ka komportable. Oo. Pero, minsan, kapag trinay mo na pala, hindi it works. pala. Okay lang pala. Okay lang pala. Yeah. So, madami. Pwedeng pag-anuhan ng comfort zone. Not just sa personal. Sobrang, lawak niya. Na-touch natin kanina yung sa travel. Sa travel na experience natin. Ikaw ba, sa tingin mo, ano yung isa sa mga hindi mo makakalimutan na challenge yung comfort zone mo? Kahit na anong, sabihin natin, kahit na anong, what you call this? Parang sa kahit na anong bagay. Oo. Sa akin, pinaka na-challenge yung comfort zone ko is nung moment na nawalan tayo ng trabaho. Back 2017. Yun yung talagang parang na-turn into baliktad talaga na nung panahon na mawawalan tayo ng work. Yeah. Kasi imaginein mo since 2011 hanggang 2017, yung trabaho natin na yun tayo yung ginagawa talaga natin. Talagang minahal, talagang feeling ko, half of my career life nandoon. Yeah. Sobrang komportable ka, lahat ng mga ka-team mo, kasundo. Hindi naman lang, yun nga, hindi perfect, pero andun na andun na yung ayaw mo parang pamilya na, turingan yun sa isa tas parang isang yung news na yun, na guys, mawawala na kayong trabaho. So, yun na. Sobrang heartbreaking. Yun para sa akin, yun yung talagang na-challenge yung comfort zone ko na feeling, months yung pag-iyak natin nun. Naman. Definitely. Actually, months yung pag-iyak, tapos yung feeling na matatapos, mag-e-end na talaga yung, mawawala na talaga tayo ng work, na parang, hindi ko... that's actually, mag-a-agree ako doon. That's for us. How much more? Kasi meron tayong mga workmates doon na same day of announcement. Grabe. Same day ng announcement na, parang wala na kayong work. Yeah, Diba? I remember na meron kaming isang friend, diba? Na nagtimpla pa siya ng kape. Kasi it was just a very typical day for us. Napapasok ka, mag-work ka. Kasi tapos yun yung nakasanayan Tama. Shucks, wala ka ng work. Parang, diba? Yun yung day-to-day activity mo, yun yung comfort zone mo. Andun ka sa isang lugar na-establish mo na yung routine mo, masaya ka. And yet, here comes a situation na biglang mawawala ka sa comfort zone mo. Grabe yun. Grabe yung experience na yun. Talagang, kahit ngayon, pag naisip ko siya, parang, basta iba-iba yung pakiramdam na mawawalan ka ng trabaho tapos for 7 years, yun yung buhay mo, yung mga kasama mo everyday na halos pamilya mo na, na sabay kayo kakain, di ba? Di ba? Sabay kayo kakain, tapos biglang isang lang na, sa isang iglap, maghihiwa-hiwalay. Ako hindi ko alam paano tayo magsisimula. Ito pa, isa pa. Nasanay ako na papasok tayo sabay. Isang way lang, isang office lang, magkasama tayo. Tapos biglang, nang susunod? Mawawala na. Hindi ko alam paano magsisimula. As in, grabe. Hindi ko alam kung ano yung next step. Kasi, natatakot ako magpa-interview ulit. Kasi it's been a while. It's been a while 7 years. Ang tagal ko hindi ako na-interview nun. So, parang, paano na ba yung process ng interview? Tapos, pangalawa, ang worry ko nun, shucks, baka, parang,
panibagong set of friends na naman, mamaya hindi ko makasundo. Yung mga ganun, or mamaya ma-left out ako sa mga bagay-bagay. So, ang dami kong worries noon. Tapos, dami. Yung sahod din. Parang, back to zero na naman ba? Back to basic na naman ba? Yun, ganun. Ang dami kong worries noon. Talagang lahat. Ang main kasi na concern mo doon sa nangyari is yung adjusting to a new environment. Yung ang work kasi ako, naniniwala ako na kahit anong industry ka mapunta, ang skills kasi at saka ang trabaho kasi natututunan yan. Tama naman. Pero yung behavior, it's something. Yung surroundings, yung culture. Yung work culture. That's something kasi na matagal, mahabang proseso para mabago. Correct. Lalo na kung halimbawa, nakikita mo na there's something wrong or there's something different about that culture na kailangang baguhin. It will definitely take time para maging part ka ng change na yun. Na kung meron kang gustong gawing change, matagal bago mo. Yun yung para sa akin kasi ako yung tipo ng tao na very idealistic kasi ako. So yun yung parang feeling ko dahil nga doon sa dati nating work kung saan tayo na lay off. Komportable ka na dun sa ganong culture at ganong environment. Tapos biglang mag-a-adjust ka na naman sa mga tao, di ba? Sa workplace, sa routine, di ba? Yun yung grabe, sobrang sobrang. Yeah. So yun ang pinaka para sa akin na na-challenge yung comfort zone ko. Kasi hindi ko talaga alam eh. Parang yung glass, pagka-break, hindi na talaga eh. Wala na eh. Kaya after nun, nag-iba na yung routine talaga. Oo. Yung routine mo talaga parang... For sure, meron tayong mga listeners dyan. Na ganun din yung naging sitwasyon. Na naging ganun yung situation. So, think about it. Mag-reflect kayo. And I'm pretty sure na once you think about it as well, na real hard. And marami kayong mga lessons na mapupulot doon sa turning point. Totoo. Ako naman, isa sa mga naaalala ko is moving to a different industry. Oo, so, tama. Ako kasi nag-graduate ako ng nursing 2009. So, syempre dahil maraming mga nurses before, kailangan maraming kompetensya. So, kailangan ding mag-provide sa family. So, ano yung easiest way is to find parang maghanap ng trabaho na available. Yun. So, napunta ako dun sa corporate industry na yun nga kung saan ako nag-enjoy ng matagal na panahon. Kung saan ko to nakilala. Thankfully. Yun. So, it's something na naalala ko pa dun sa interview, tinanong ako, so, nursing ang background mo, ano yung sa tingin mo na edge mo kung bakit kailangan, dapat kitang kuhanin. Tama. Ako kasi, very dedicated ako. So, kung halimbawa na kahit nasabihin natin na sa umpisa hindi ko gusto yung gagawin ko, if I put my heart into it, kaya ko siyang ilaw. Yeah. Katulad ng nursing, hindi naman talaga yun yung gusto ko sana, pero dahil yun yung kailangan kong kuhanin, I've learned to love it. Parang ganon. Tingnan mo naman ngayon. Very good. So, tapos, after several years of being in the corporate industry, I've had my what-ifs. Kasi parang kailangan kong i-answer yung what if naging nurse ako? Na-practice mo talaga siya? Na-practice ko siya. Tama. So, napag-decide namin na kailangan dahil nga ito yung gusto kong industry ulit talaga na matry para ma-answer yung what if ko na yun. Kailangan kong iwanan yung corporate ko na career para masagot yung what if na yun. Oo, totoo. Diba? Even if it meant na sobrang yung budget talaga is mag-a-adjust. Oo, tama. Oo. As you know, as some of you might know. Budget-wise, talagang mag-change. Iba. Kasi iba sa corporate at iba doon sa field. Work culture. Magkaiba din yun. Oo, grabe. Diba? It was a very big step, not only for me, pero para kay Joms as a partner. Kasi, we work hand in hand diba? Na sobrang nakaka-fulfill din dahil ma-answer natin yung what if natin. Walang regrets, diba? Oo. Pero, it comes with great responsibility kasi. Totoo naman. Kasi hindi ka lang naman, you're not just dipping your toes eh. Yeah, totoo. You're not just testing waters. Kasi,
alam mo yun, parang malaking desisyon yun na kailangan mong gawin. Totoo. 'Di ba? Yun, para sa akin na parang bumalik ako sa nursing, I stepped out of my comfort zone kahit na for several years. Wala. Nag-e-enjoy ako doon sa corporate eh. Oo, nag-excel ka rin talaga. Nag-excel ako, I moved up the ladder eh. Kasi, ewan ko, hindi ko alam, pero I just had to answer that question. And at least ngayon, di ba? Siguro kung hindi ka naman bumalik sa... Wala naman tayo dito. Pero ayun na nga, hindi lang naman siguro sa ganyan. Kasi may mga friends din tayo na parang ito yung natapos nila, pero music ang passion nila. Ang passion, yan, yes. Or dancing, or pag-artist. Artista. Di ba parang, yun yung iba eh. Hindi mo rin talaga masasabi na culinary. Culinary, exactly. So, kunyari, ito yung naging passion mo, pero hindi yun yung natapos mo pag-aaral. Pwede mo rin naman pwedeng pagsabay. Di ba? Pwede rin yun That's adjusting. Oo, adjusting. Diba? Oo, totoo. Yeah. Grabe, sobrang broad actually ng comfort zone. And the challenges that you face. Every day. Oo, every day. Correct, Also, nangyayari rin siya sa day-to-day activities natin na, lalo na kapag may mga surprises ka na hindi mo ina-expect, di ba? So, say for instance, meron kang isang routine, every day you go to work, bigla ka na challenge, yung transpo mo. Di ba? Wala kang transportation. Di ba? That's stepping out of your comfort zone. Kasi, meron akong ina-expect na na-schedule ng bus. Na-schedule, pero hindi dumating. Outside of your comfort zone. Yes, no. Nakaka-stress siya, pero kung iisipin mo, hindi ka kasi pwede maging complacent. Oo, totoo naman. Naman. Di ba? Sabi nga nila, parang, yung change is, is the only constant, di ba? So, kailangan, kung sanay ka sa commute mo that everyday na may sinusunod kang schedule ng bus, kailangan handa ka rin na pag hindi dumating yung bus, may plan B ka. Ako wala akong plan. Kasi wala kang choice. So, maghihintay ako sa next schedule ng bus. So, yun, yeah. So, grabe, Diba? Iba-iba talaga. Masyadong broad para Guys, ako excited ako na please share your, experiences pagdating sa stepping out of your comfort zone. Kasi bawat personalidad, iba-iba ang pagko-cope of stepping out of comfort zone. Guys, please share it. Gusto namin malaman yan. Kasi ako until now, meron pa rin akong gustong parang hindi aralin eh. Meron pa rin akong hinahanap sa sarili ko na sa comfort zone na yun. Yeah, tama. Maybe hindi ngayon, but meron sa back of my mind na paano. Marami pa rin akong what if sa buhay natin. So, siguro hindi naman agad-agad na pwede, pero along the way. Yes, that's true. Tingnan na, sasabihan na lang kita. Siguro isa din sa mga isa sa mga suggestion ko personally. Para siguro ma-test mo kung ano yung limits mo then have a yes day. Yes, tama. Para i-test mo yung limits mo. Di ba parang kunyari meron kang isang bagay na hindi mo ginagawa on a typical day. Have a yes day. Dahil yes day ka, gagawin ko yan. Pero syempre within reason reason, syempre dapat hindi naman pwedeng no harm. Correct, walang done. mangyayari. Tama. Na parang have a yes day. Just try. Kasi sabi nga nila, 'di ba? Balik tayo doon sa ating quote na all growth starts at the end of your comfort zone, 'di ba? Yeah. So no matter how big or small that growth is, it's still growth. Yeah, exactly. And eto din, lahat tayo may different meaning ng growth. Yeah, definitely. Hindi pare-pareho. Kasi for me, it might be small for me, pero sa iba big yun. A big growth, exactly. Diba? Hindi pwede rin yung growth na is not necessarily professional, but for personal growth. So, depende rin yun, guys. Hindi pare-pareho. So, para sa'yo, yun yung comfort zone mo, and then, tingin mo yung growth na yun. Kunyari, sa trabaho, hate mo ang Excel. Yeah. Pero dahil kailangan mo siyang isa-puso, kailangan mo siyang aralin. So, dati, ang kaya mo lang copy-paste. Ngayon, may command ka na. Growth na yun. Growth yun. That's growth. Totoo naman. Kahit sobrang liit lang, kahit sobrang liit lang yan,
growth pa rin yun. Yeah, that's true. Right? Oo. Dati, ano ba yan? Sorry. Dati, ayaw mo maghugas ng plato. Or, ito na lang, for me, ayaw ko yung mga kawali. Iniiwan niya yun lagi. Wag naghuhugas. So, ngayon, para sa akin, hindi, magpapakitang gilas ako, Angel. Uubusin ka ng mga kawaling to. That's stepping out of your comfort zone, diba? Typical. Simpleng bagay, guys. Ang laking bagay na nun. So, iba-iba talaga tayo ng definition. Yes. Ay, may naalala kong quote from World War Z. Dahil nga, di ba, favorite mo, horror, mga favorite fiction, niya yan. Sabi, di ba, movement is life. Yeah, sa movie na yan, Diba? Kailangan, para mag-grow ka as an individual at part ng society, kailangan mong ma-acknowledge kung ano yung mga strengths mo at kung ano yung mga yung mga ways kung paano ma-enhance yung strengths na yon para mas maging effective ka sa ginagawa mo, di ba? Yeah, totoo. Di ba? Ang galing. Yeah. So, I think siguro that's it for now, at least for the part ng comfort zone. Kasi sabi nga natin, very broad siya para i-box sa iisang episode. Diba? As we go along sa mga susunod na mga episodes, is if we think of any additional related sa comfort zone. Information. Kunyari, may mag-share sa ating friend na, ito pa, ito yung experience ko. Sa format na letter. Guys, pwede nyo naman kaming kanya Dear Happy Angels. Yan! Yan. Abangan na yan. Gusto namin makarinig ng mga ganyan. Mga dibdibang pagbabasa. Tsaka dibdibang paglabas sa comfort zone. Yes. Yan. Gusto ko yan. So, kung masaya ka naman sa sa comfort zone mo, that's absolutely fine. Kasi may mga tao din na kontento sa ganon. Yes. Diba? And hindi naman natin sila mabiblame kasi depende nga yan sa, again, experiences. Depende sa status ng buhay. Sa status ng buhay, sa situation, ganyan. So, iba-iba. Okay lang yun. Okay lang yun. Walang masama if you want to just stay in your comfort zone. That's absolutely fine. Although, syempre, kung gusto mo ng growth, remember na it happens when you step out of your comfort zone. Yeah? Oo, ganda. Nag-enjoy ako sa natin. Conversation, Yes. Nakakatawa. So, guys, anumang comfort zone yan, that's perfectly fine. Basta, as long as masaya tayo, masaya kayo, go na go yan. Yeah. Okay. So, thank you so much for listening. If for any comments or suggestions, just feel free to send us an email at happyangelsatwork@gmail.com. Yeah. Thank you so much for listening once again. And until the next episode. Yes. Bye. Thank you.